Isang kongresista ang labis na na-offend nung may nagsabi ng totoo. Ngayon, nagwawala siya sa kongreso at para sa akin ay nakakatawang panuorin ang isang adultong babae na sabihan ng harapan at magwala. Ito yung klase ng bagay na para talaga sa internet. At tandaan, ang babaeng ito ay inihalal ng publiko. Iniisip nila na siya ay tamang representasyon ng mga Amerikano na sa totoo lang ay nakakahiya na, lalo na kung isasama pa na kilala siyang may koneksyon sa mga teroristang grupo, mga kilalang koneksyon. Sa totoo lang, hindi lang siya pinagtatawanan sa internet dahil hindi niya matanggap kapag may nagsasabi ng totoo sa kanya na nakakatuwa na rin, kundi sinusubukan din niyang itulak ang isang panukala ngayon na nakakatawa rin sa sarili nitong paraan. At kung hindi niyo pa alam kung sino ang tinutukoy ko, pinag-uusapan natin ang nag-iisa, ang kahilahilakbot, kahiyahiyang, umano'y taga-suporta ng terorista, Rashida Tlaib. Panuurin niyo ito mismo. Matatawa kayo kasi tawa ako buong umaga. Magaling yung lalaking sumupalpal sa kanya. Linawin natin. Hezbollah ay teroristang grupo. Ang gininang mula Michigan at mga miyembro nito ay mamamatay tao na gusto mong makasama sa ilang paraan. Hindi magiging ganap na soberano ang isang bansa kung may armadong grupong kumikilos ng walang autoridad ng mga halal na opisyal. Pasensya na. Nagiging emosyonal ba tayo? Mga Gino, tigil muna tayo. Mga Gino, itigil muna natin. Pasensya na, nagiging emosyonal ka ba? Parang sinasabi niya na sinusuportahan mo ang mga totoong terorista na siya rin naman ang may gawa. Makikita pa natin yan mamaya. Kung hindi ka naniniwala sa akin at ayaw mong paniwalaan ang sinasabi ko, pero siya, andyan siya na parang sinasabi, sinusuportahan mo ang terorismo. At siya naman, parang ganito siya. At siya naman parang, pasensya na, nagiging emosyonal ka ba? At sang-ayon ako dito kasi oo, nagiging emosyonal ang babaeng ito dahil yun lang ang iniisip niya, ang kanyang emosyon at hindi ang kanyang utak. At kung ginamit lang talaga niya ang kanyang utak, malalaman niyang masama ang pagsuporta sa mga terorista. Oo, masama ang pagsuporta sa mga terorista. Sigurado akong ipinaglalaban mo sila. Oo, ipinaglalaban mo ang mga terorista araw-araw. Magkakaroon ng kaayusan sa kapulungan. Araw-araw na ipinaglalaban ni Jenny Lady mula Michigan ang isang teroristang rehimen. Sige, panurin natin ang video kung saan nagwawala siya at makikita mo ang mukha niya dahil sobrang nakakaaliw. Si Dan Bongino ay bumalik na, salamat sa Diyos, dahil siya ay boses ng katwiran sa nababaliw na mundo. Pakinggan natin ang kanyang opinyon sa nakakatuwang kwentong ito. Nagkaroon ng kaguluhan sa House floor ilang sandali bago magsimula ang palabas sa pagitan ni Congressman Max Miller ng Ohio at Rashida Tlaib. Panoorin ninyo ito. Ang Hezbollah ay isang teroristang grupo. Mula sa ginang sa Michigan at mga kasapi nitong mamamatay tao na tila gusto mong makasama sa isang banda. Araw-araw mong pinagtatanggol ang mga terorista at teroristang rehimen. Magkakaroon ng kaayusan sa House. Iyan ay direktang pag-atake sa akin. Nais ko pong hilingin ang pagbuto para alisin ang mga salitang iyon. Ang Ginoo mula sa Ohio ay mauupo na. Tingnan niyo si Ilhan Omar sa likod at kung gaano siya kailang. Nakakatawa talaga yon. Nakikita niyo ba ito? Pag-atake ito sa aking pagkatao. Humihiling ako ng butong, tanggalin ang mga salitang iyon. Ang Ginoo mula sa Ohio ay mauupo na. Nais kong alisin ninyo ang mga salitang iyon. Pan-atake ba sa iyong pagkatao kung totoo naman ito, Rashida Tlaib? Ganun ba? Kasi para sa akin, parang may nagsasabi lang ng totoo tungkol sa iyong pagkatao na talagang masama. Kaya madali kang atakihin kung alam mo ang ibig kong sabihin. Hindi ba naging patas si Congressman Miller kay Congresswoman Tlaib? Dan? Tandaan, si Dan Damagino ay dating pinuno ng FBI. Kaya kahit papaano, alam niya ang sinasabi niya. Hindi patas. Ang ibig ko sabihin, silang mga taong inilalarawan si Donald Trump bilang isang Nazi habang tumatakbo sila ng kandidato na may totoong Nazi insignia na ginamitan ng dermal ink sa loob ng kanyang dibdib. Ang ibig kong sabihin, nararapat lang sa mga taong ito ang anumang natatanggap nila.
Alam mo, si David Horst ay sumulat ng isang libro noon, Unholy Alliance. Paano makikipag-alyansa ang kaliwa sa kahit sino? Basta't iniisip nilang makakakuha sila ng kapangyarihan at maibabalik ang kanilang kapangyarihan. Walang iba ito kay bukas na hangganan, alyansa nila sa Muslim Brotherhood, Hamas at iba pang terorista. Wala silang pakialam. Hindi ko maipaliwanag sa mga Amerikano kung gaano ito kalala. Ang makabagong demokratikong partido ngayon, wala nang DLC na darating para iligtas kayo gamit ang moderadong estilo ni Bill Clinton na gobernador mula sa Timog. Ligaw na ang partido ninyo. Kinontrol na ito ng mga terorista, baliw, taga-suporta ng open bar, open border at gustong bawasan ang pondo ng pulisya. Kung gusto mong magdulot ng gulo at problema sa seguridad ng bansa, yan ang partidong bagay sa iyo. Siya nga pala, nagulat ka ba na puro babae ang mga baliw na ito? Hindi ako naninira ng mga babae. Mahal ko sila. Sa tingin ko, napakaganda nila kapag ginagamit nila ang kanilang utak. Pero kapag ginagamit nila ang emosyon para manipulahin ng iba, sila ang ilan sa mga pinakabubong nilalang na naglakad sa mundo. Kaya itong mga babae ang nangunguna sa liberal na kilusan para suportahan ang walang kwentang inisyatibo at pabagsakin ang Estados Unidos. Ibig ko sabihin, hindi siya maaring maging mas tama pa. Ngayon, ano bang isinusulong ni Rashida Tlaib sa ngayon? Sa Huwebes, pipilitin ni kinatawan Rashida Tlaib na magkaroon ng botohan na mag-uutos sa pag-alis ng mga puwersang militar ng US mula sa pakikilahok sa mga labanan sa Lebanon. Sa madaling salita, sinusubukan niyang tanggalan ng pondo ang Israel mula sa Amerika para sa mga bagay na militar. Parang imposibleng mangyari yon. Malinaw sa mga ulat na direktang kasangkot ang US sa pamumuno at koordinasyon ng pag-atake ng Israel sa Lebanon na umabot pa sa punto na si Pangulong Trump mismo ang nagbibigay ng pahintulot o nagbabawal sa ilang mga pag-atake. By the way, kapag sinabi mong pag-atake ng Israel sa Lebanon at mula ito sa Arab American Institute, mahalagang tandaan na hindi talaga ito pag-atake sa Lebanon. Ito ay isang pag-atake sa Hezbollah na isang teroristang grupo tulad ng ISIS, sa Lebanon. Kaya kapag sinabi mong inatake ng Amerika ang ISIS, kumpara sa inatake ng Amerika ang Syria, malaki ang pagkakaiba. Hindi magkapareho ang pag-atake sa isang soberanong bansa at pag-atake sa teroristang grupo sa loob ng bansa. Magugulat ka na iniisip ng mga Amerikano na hindi dapat payagan ang terorismo sa mundo. Alam ko, nakakatakot at nakakagulat ito. Dahil dito at sa iba pang tatalakayin, labis na na-o-offend si Rashida Tlaib na tawaging taga-suporta ng terorista. Nang malaman naming magiging full-time na trabaho namin ang palabas, alam namin kailangan ng sponsors. Pero matibay ang paninindigan ko na i-advertise lang ang makakabuti sa aming taga-subaybay. Matagal na kaming naghahanap ng mga kumpanyang makakatulong sa inyo at ang chapter ang una naming napili. Hindi ko na kailangang sabihin sa inyo na ang Medicare ay may mga problema at mahal at talagang nakakainis yon para sa akin. Pero kaya nandyan ang chapter. At pakiusap, sabihin mo sa akin na sinimulan mo nang gamitin sila dahil tinutulungan kanilang pumili ng planong talagang akma para sa'yo at hindi yung planong mas nakakabuti para sa mga tagapayo. Nakakatipid ang mga gumagamit ng mahigit $100 at $100 sa karaniwan. Libre ang tawag, tumatagal ang 20 minuto at pwedeng makatulong sa'yo o sa mahal mo sa buhay na makatipid ng malaki at mabawasan ang stress. Kaya tawagan ang chapter sa 600 at 10 600 at 83,337. Ulitin ko, 600 at 10 600 at 83,337. Suportahan mo rin ang pagtutol habang nariyan ka. Sa anumang kaso, ang boto ay magiging malinaw na paghatol kung ang mga miyembro ng Kongreso ay sang-ayon sa pakikialam ng US sa pananakop, okupasyon at pagkasira ng Lebanon ng Israel. Hindi dapat payagan ng US na magpatuloy ito. Bla 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 bla. Ito ang mga kabobohang nakikita natin kung saan-saan. Alamin natin ang opinyon ni Brian Mast dito. Ang resolusyong ito, pabaya at hindi seryoso. Tama. Hinihiling mong alisin ang mga tropang Amerikano sa isang bansa kung saan wala naman tayong labanan. Pinapatay ng Israel ang mga terorista. Nilista ko na ang lahat ng pag-atake mula pa noong unang bahagi ng Abril. Pero walang labanan doon. Ibig mong sabihin, hindi tayo pwedeng maglagay ng kahit anong militar doon. Makikilahok sana ako sa isang pag-uusap. Magbibigay ako ng kaunting oras sa aking kasamahan. Pwede ba talagang walang maiwang militar doon? Kinatawan Tlaib, bibigyan kita ng 30 segundo o 10. Pwede ba talagang walang maiwang militar? Gusto kong malaman kung si Binibining Haram, estudyante mula sa Kristiyanong baryo ng Akala sa Timog, Lebanon, ay hindi terorista. Pinatay siya noong Lunes.
Pauwi na siya mula Lebanese University sa Beirut matapos ang mga pagsusulit. Hanapin mo. Kawili-wili. Kaya biglang seryosong nagmamalasakit si Rashida Tlaib tungkol sa mga Kristiyano at Kristiyanong halaga, tulad ng mga halaga ng Amerika, pero hindi binabanggit na ang mga Kristiyano sa Lebanon ay inuusig ng mga Islamista roon. Para sa hindi nakakaalam, ang Lebanon ay multicultural na bansang Arabo. Hindi ibig sabihin ng Arabo ay Islamista, kundi mga tao mula sa gitnang silangan. Sa katunayan, maraming mga Hudyo na Arabo na hindi alam ng mga tao, pero sa loob ng Lebanon, sinubukan nilang gumawa ng multicultural na paghahati-hati ng iba't ibang uri ng mga Arabo, iba't ibang relihiyosong grupo, mga Kristiyano at iba pa. Hindi sila nagtagumpay dahil tinutulan ito ng mga Islamista na nagtayo ng teroristang grupong umuusig sa mga Kristiyano. Kaunting trivia para sa interesado. Tinarget ng bomba ng Israel ang sasakyan ng pamilya nila na ikinamatay niya ng kapatid niyang si Tony at ama nilang si James. Isa siyang dental surgeon, hindi terorista. Dapat tigilan ng bansa natin ang pagtulong sa ganitong pagbatay. Gusto ko yung paraan niya na patunayan mo muna. Hamas mismo nagsabi ngayong linggo na yung mamamahayag na pinatay ng Israel ay totoong nagtatrabaho para sa Hamas at nagpapanggap lang na mamamahayag. Ganito ang ginagawa nila. Ginagawa nilang terorista ang mga normal na tao o pinapalabas nilang normal ang mga terorista para masabi nilang, Diyos ko, pinatay niya siya. Hindi ginagawa ng Israel yan. Alam nating simple lang ito, mababang IQ test lang. Para sa akin, hindi siya terorista. Dapat buhay pa siya at isa siyang mahusay na estudyante. Dapat malaman ng mga kasamahan ko na siya ay bawiin ko muna ang oras ko. Bibigyan pa kita ng oras para magdebat. Tulad ng nakikita mo, siguradong bibigyan kita ng oras. Mahirap kang maintindihan kapag sumisigaw ka. Sige, kaya parang sinasabi niya na kailangan nating itigil ang lahat ng nangyayari sa Lebanon dahil hindi niya alam. Panurin natin ito. Nagbabala ang isang watchdog group sa seryosong isyu ng etika at pambansang seguridad kaugnay kay Democratic Representative Rashida Tlaib ayon sa bagong ulat. Hindi maaari. May mga alalahanin kay Rashida Tlaib, hindi mo masabi. Paano nangyari yon? Pero siya ang pinakakahanga-hanga, perpektong Amerikanong sibilyan na mamamayan. Inakusahan siyang konektado sa teroristang grupo. Sumali sa atin si Jeff Harris ng National News Desk matapos niyang suriin ang ulat ngayong gabi tungkol sa mga ambag sa kampanya at pampublikong talumpati at ipaliwanag ang nalalaman niya. Institute para sa pag-aaral ng pandaigdigang anti-Semitismo. Ang Semitismo at Polisiya ay naglabas ng ulat ng mga problematikong pahayag at kaugnayan ni Rashida Tlaib, isang 19 pahinang dokumento tungkol sa umano'y seryosong isyung etikal at alalahanin sa pambansang seguridad. Ang mga alalahanin ay kaugnay ng ugnayan umano ni Tlaib sa teroristang grupo at sa mga organisasyong konektado sa Hamas at Popular Front for the Liberation of Palestine na parehong banyagang teroristang organisasyon. Iminumungkahi rin ng ulat na ang mga pahayag ni Tlaib ay nagpapataas ng ilang mga alalahanin tungkol sa posibleng panganib sa parehong etikal at institusyonal na integridad ng Estados Unidos. Sino ang mag-aakala na ang isang taga-suporta ng terorista ay hindi pala kaayon ng etika ng Estados Unidos? Hindi ako. Hindi ko kailanman maiuugnay ang dalawang bagay na iyon. Paano mo magagawa? Paano mo magagawa? Tayo. Kakasimula pa lang natin. Gusto kong sabihin sa kanila, Sa bawat konsentidor ng genocide. tingnan ninyo ang silid na ito. Hindi kami aalis kahit saan. 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 Nakakalungkot talaga ito at medyo nakakatawa at nakaka-hysterical din sa parehong oras. Ang tanga niya. Sa malas, totoo siyang umiiral at araw-araw lumalaban para sa karapatan ng mga Amerikano. Tingnan mo paano niya tratuhin ang lalaking ito. Rashida, Rashida, para ba sa Amerika o Palestina ka? Kongresista Tlaib. ang kabalintunaan ng mga taong ito. Nakakatawa at nakakapagod isipin na ang mga taong may pagkamamamayan at nagsasabing para sila sa Amerika, pero ang tanging pinag-uusapan lang nila ay pagtulong sa ibang grupo na walang kinalaman sa mga Amerikano. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi pa rin kumikilos ang mga Amerikano para alisin ang mga tahasang kumakalaban sa layunin ng Amerika. Mula kay Ilan Omar ng Squad hanggang kay AOC, si Ilan Omar ay gumagawa ng pandaraya. Si AOC ay komunista at Marxista at si Rashida Tlaib ay sumusuporta sa mga terorista.
Narito ang grupong ito ng mga babaeng nasa Kongreso na ipinaglalaban ang mga bagay na puro pandaraya, marksismo, terorismo at mga paniniwalang laban sa Amerika. At kahit papaano, somehow, sila ay nananatili pa ring nasa kapangyarihan. Mga kaibigan, sa tingin ko panahon na para labanan natin ito, hindi ba? Salamat sa inyong atensyon sa usaping ito.